Ano man ang ihip ng hanging politikal, hindi nagbabago ang ibig sabihin ng pagkabayani. Hindi mabubura ang kabayanihan ng isang tao kahit pilit silang ibinabaon sa limot, kahit patanggalin ang kanilang mga muka sa pagkakaimprenta sa pera. Hindi nadadaan sa katang-isip na kwento ang landas tungo sa pagkabayani. Hindi ito na ididikta na kung sino ang nasa poder. Hindi ito na ikukulong o napapaslang. Ang kabayanihan hindi itinatakda ng kung saan inilibing ang isang tao, kundi na kung paano sila nabuhay at kung paano siyang nag-alay ng sarili sa isang kausa na mas malawak kesa sa pansariling interes. Ibig sabihin, ang kabayanihan nakasalalay sa totoong gawa. Sino na naman kaya ang mga tinutukoy nito? Si Noynoy Aquino na naman. Ang mga Aquino na naman. Alam nyo, ganito lang yan eh. Kung talagang totoong bayani, no, ang mga Aquino, lalo na yung nagpakamatay dun sa airport, si Ninoy, diba? Kung talagang totoong bayani yan, bakit hindi ganun kalakas ang paniniwala ng mga tao na bayani yang si Ninoy? Kasi diba, ikaw na mismo nagsabi, diba, na walang instances at walang, diba, kahit sino man ang nakaupo, hindi mabubura ang katotohanan, no? Kung talagang totoong bayani yan. Pero ang tanong, bakit hindi nakikita ng mga tao na bayani si Ninoy? Diba? O yung mga sinasabi niyong bayani. Sabi pa niya, ang mga bayani nakikita sa gawa. Tama! Diba? Nakikita sa gawa. Kaya hindi pwedeng maituturing na bayani ang si Ninoy. Kasi, ano ba naman ang nagawa niya sa bayan? Pinagulo niya lang ang Pilipinas. At hindi iyan kabayanihan, madam. Alam nyo sino ang totoong bayani? Ang sa 44, madam. Dapat yun sila, no? Ang example ng kabayanihan. Yun, dapat gunitain natin yun sila. 'Di ba? Dapat sila mas magbigay pugay tayo sa kanila. Hindi yung nagpakamatay lang sa airport, bayani na. Nakakatuwa talaga ito sila, mga lods, kasi pinipilit talaga nilang itatak sa mga tao na bayani, si Ninoy, bayani ang mga Aquino. Diba? Kahit wala siyang banggitin na pangalan, pero gets na gets mo eh, no? Yung kung ano yung format ng pananalita nila. Ang totoong bayani, si Apo Lakay. At deserve niyang malibing sa libingan ng mga bayani. Kahit daw alisin ang mukha, nakaimprentang mukha, diba, sa mga salapi. Sus, ang dami mong sinasabi. Deserve tanggalin, no? Deserve tanggalin, no, ang mga mukha ng mga tinuturing yung bayani kuno. Kasi di naman nila deserve yun. Nagkanda hirap-hirap ang Pilipinas pagpasok ng mga dilawan. Nagkagulo, nagkawatak-watak. Tapos yun ang bayani sa inyo.